Isang plato ng broccoli ang nakatitig sa iyo, tila nanunumbat habang ikaw naman ay nandidiri. Hindi ba't pamilyar na sitwasyon yan? Mula pagkabata, laging sinasabi sa atin, kumain ka ng gulay, pampalakas, yan. Pero kahit lumaki na tayo, wala pa ring pagmamahal sa repolyo or zucchini. Ano ba ang solusyon? Sa tingin mo ba, ang daan sa kalusugan ay nakasalalay lang sa pagpipilit sa sarili at sa pagnguya ng di mo gusto tulad ng kinchay? Sinasabi ko, hindi. Sa video na ito, magkakaroon tayo ng revolusyon sa iyong hapagkainan. Ituturo ko sa iyo kung paano mo makukuha ang lahat ng bitamina, mineral, at syempre, fiber na kailangan mo. Kahit na halos di mo na isama ang mga gulay na di mo gusto sa diet mo. Matututunan mo ang mga alternatibong pagkain na hindi mo pa siguro naiisip at ang mga secret tips para maging kumpleto. At higit sa lahat, masarap ang diet mo. Humanda ka dahil siguradong magugulat ka sa ilan sa mga paraang ito. Bago tayo magsimulang maghanap ng kapalit, alamin muna natin bakit ba pinapaboran ng husto ang gulay. Pangako, hindi ito magiging nakakabagot na biology lesson, kundi isang mabilis na pagtalakay para alam natin kung ano ba talaga ang hinahanap natin. Una, ang fiber. Isipin mo itong parang brush sa ating bituka. Tumutulong ito sa digestive system at nagbibigay ng pakiramdam na busog ka agad. Ikalawa, ang bitamina at mineral. Sila ang maliliit na sangkap na sumasali sa lahat ng proseso ng katawan, mula sa paglikha ng enerhiya hanggang sa pagpapanatili ng malakas na immune system. Vitamin C, potassium, folic acid. Lahat ng iyan kadalasang iniuugnay sa pagkain ng gulay. At ikatlo, ang antioxidants. Sila ang ating mga tagapagtanggol laban sa stress at pagtanda, lalo na sa cellular level. Boywa, kapag naintindihan natin ang tatlong key components na ito, fiber, vitamina, at antioxidants, madali na tayong makakahanap ng nararapat na kapalit sa ibang pagkain na mas gusto mo. Ang misyon natin ay hindi dayaing ang katawan, kundi ibigay ang lahat ng kailangan nito sa mas masarap at mas madaling paraan. Kaya naman, ang una at pinakamahalaga nating kaagapay sa mundong ito na walang gulay, walang iba kundi ang mga prutas. Marami ang nagkakamali at iniisip na pang dessert o matamis na pampagana lang ang mga ito. Pero, ang totoo, ang prutas ay isang powerful na pinagmumula ng fiber at bitamina. Tingnan natin ang ilang konkretong halimbawa. Isang malaking mansanas, lalo na kung may balat, ay mayroong 5 gramo ng fiber. Malaking tulong na yan. Paano naman ang peras? Kadalasan, mas mataas pa nga sila sa mansanas pagdating sa fiber content. Ang saging, lalo na yung medyo hilaw or greenish, ay mayaman sa resistant starch. Ito ang nagsisilbing pagkain ng mga good bacteria sa ating tiyan at bituka. Ang orange, grapefruit, at iba pang citrus fruits ay hindi lang saksakan sa vitamin C. Naglalaman din ito ng pectin, isang uri ng soluble fiber na napakahusay para sa ating digestive system. Ang pinakamahalagang alituntunin, kainin ng prutas ng buo, huwag gawing juice. At kung kaya, isama ang balat dahil doon talaga nakakonsentra ang pinakamalaking benepisyo. Kaya naman, ang pagkain ng isang dakot ng berries o kaya'y 2 mansanas sa araw-araw ay malaking hakbang na para punuan ang mga nutrisyon na kulang mo mula sa gulay. Pag-usapan naman natin ang mga berry dahil sila talaga ang mga superhero pagdating sa nutrisyon. Ang raspberries, blueberries, strawberries, at blackberries, hindi lang sila masarap, kundi sobrang dami pa nilang benepisyo sa kalusugan. Isipin mo, sa isang tasang raspberries lang, meron ka ng 8 gramo ng fiber.
Halos katumbas na ito ng one-third ng kailangan ng isang babae sa loob ng isang araw. Pero hindi lang fiber ang meron sa kanila. Pagdating sa antioxidants, champion talaga ang mga berry. Ang mga sustansyang ito na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay ay nagpoprotekta sa ating mga selyula laban sa pinsala, lumalaban sa inflamasyon at nagpapabagal pa sa pagtanda. Sa madaling salita, kapag kumain ka ng isang dakot ng blueberries, parang binibigyan mo na rin ng rejuvenation session ang iyong katawan. Napakadali lang nilang ihalo sa iyong oatmeal, yogurt, smoothie, o kaya ay kainin mo lang bilang simpleng snack. At heto pa, ang isang malaking plus. Halos hindi nawawala ang benepisyo ng mga frozen berry. Kaya naman, maaari mong ma-enjoy ang vitamin boost na ito buong taon at hindi ka na kailangang maghintay ng season. Ngayon, dumako naman tayo sa mga pagkaing mas nakakabusog. Heto na ang mga butil o tinatawag nating legumes tulad ng beans, lentils, garbanzos or chickpeas at gisantes o peas. Para sa marami, iniisip nila na mahirap itong lutuin o nagdudulot ng di komportable sa tiyan. Pero, pawiin na natin ang maling kaisipan na iyan. Ang mga butil ay talagang natatangi dahil pinagsama-sama na nito ang protina, mabagal na carbohydrates at napakaraming fiber. Halimbawa, ang isang tasang nilutong lentils ay mayroong halos 16 na gramo ng A-fiber, higit pa sa kalahati ng kailangan natin sa isang araw. Bukod pa riyan, mayaman din ang mga butil sa bakal, o iron, magnesium, potassium, at B vitamins, lalo na ang folic acid na madalas hinahanap sa mga berdeng madahong gulay. Nagpapanatili sila ng matagal na busog, nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar, at nagsisilbing mahusay na base para sa mga sabaw o soups, nilaga, stews, salad, at maging sa mga spreads tulad ng hummus. Hindi lang ito pamalit sa gulay, ito ay kumpleto at napakasustansyang bahagi ng anumang healthy diet. Sige, alam na nating napakaganda ng benepisyo sa kalusugan ng mga butong gulay, legumes. Pero paano naman yung reputasyon nila pagdating sa pagiging sanhi ng kabag or pagdighay? Totoo, may problema talaga sa pamamaga ng tiyan or bloating pagkatapos kumain nito. Pero madali itong masolusyonan sa tamang paghahanda at pagluluto. Ang sikreto numero 1, ang pagbabad. Bago pakuluan, ibabad ang tuyong beans o chickpeas, garbanzos, sa malamig na tubig ng 8 oras hanggang 12 oras. Puwede overnight. Hindi lang ito magpapabilis sa pagluto, kundi makakatulong din itong sirain ng mga complex sugars na siyang nagdudulot ng hangin at pamamaga. Siguraduhin na itatapon ang pinagbabaran at hugasan ulit ang butong gulay. Sikreto numero 2, lutuin ng tama. Simula ng pagpapakulo sa malamig na tubig. Pakuluan muna ng ilang minuto, pagkatapos ay itapon ang unang pinagkuluan at palitan ng bagong tubig. Puwede ring magdagdag habang nagpapakulo ng mga pampalasa na nakakatulong sa panunaw, tulad ng cumin, coriander, o kaunting asafoetida. Pero tungkol naman sa lentil at munggo, hindi na kailangan ng masyadong komplikadong hakbang dahil mas mabilis lang silang lutuin. Ilang simpleng paraan lang yan at masisiyahan ka na sa lahat ng benepisyo ng butong gulay nang walang iniindang masamang epekto. Dumako naman tayo sa susunod na bahagi ng ating plato. Ang susunod na mahalaga, ang mga whole grain or buong butil. Kalimutan na muna ang puting tinapay at ang mga pasta na gawa sa refined flour. Ang mga kakampi natin sa nutrition ay ang oats or oatmeal na long cooking, brown rice, wild rice, quinoa, buckwheat, barley, pati na rin ang tinapay at pasta na gawa sa whole grain na harina.
Ano ang pinagkaiba nila? Nananatili kasi sa kanila ang panlabas na balat ng butil, ang tinatawag nating bran o darak, kung saan nandoon lahat ang fiber o hibla, ang B vitamins at minerals tulad ng magnesium at zinc. Halimbawa, ang isang serving ng oatmeal tuwing almusal ay hindi lang magbibigay sa iyo ng enerhiya na tatagal ng halos buong umaga, kundi magbibigay din ito ng mataas na dosis ng soluble fiber, natutunaw na hibla na napakaganda para sa ating puso at ugat. Ang quinoa naman, bukod sa fiber, ay pinagmumula ng complete protein, kaya't ito ay napakagandang alternatibo para sa main dish. Kung papalitan mo lang ang pangkaraniwang puting bigas ng brown rice, makikita mong tataas ng 3 hanggang 4 na beses ang fiber na nakukuha mo. Ito ay isang simple at napaka-epektibong paraan para makuha ang lahat ng kailangan mong nutrients sa pamamagitan lamang ng sadyang at matalinong pagpili habang namimili. Madalas, naiisip natin na ang oatmeal ay isa lamang simpleng almusal na nakakabagot. Pero huwag kayong magkamali. Ang buong butil na ito ay may napakalaking potensyal na hindi lang limitado sa umaga. Ang oat flakes, yung hindi instant, ay perpektong base para sa masustansyang baked goods. I-blender mo lang ito hanggang maging pulbos o parang harina at gamitin sa paggawa ng inyong paboritong cookies, muffins, o kaya ay pancakes. Sa ganitong paraan, siguradong tataas agad ang fiber na makukuha mo mula sa mga paborito mong dessert. Subukan din ang pagdaragdag ng oats sa inyong smoothie. Bukod sa nagpapakapal ito sa inumin, nakakabusog ito at nagdaragdag ng mahahalagang slow carbohydrates at fiber. Pero hindi lang ito pang matamis. Maaari ring gamitin ang oats sa mga pagkain na hindi matatamis. Savory dishes. Gumawa ng oat patties na may kabute o gamitin ito bilang pang-coating sa manok o isda kapalit ng ordinaryong breadcrumbs. Nagbibigay ito ng masarap na crunch at syempre, dagdag na benepisyo sa kalusugan. Kaya tandaan, huwag mong mamimaliitin ang oats. Ito ay isang super versatile na produkto at ito ang magiging sikretong sandata mo para masigurong sapat ang fiber na pumapasok sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ngayon, pag-usapan naman natin ang maliliit pero sobrang lakas ng mga kaagapay natin, ang mga nuts at seeds. Ang almonds, walnuts, hazelnuts, cashew, chia seeds, flax seeds, sunflower seeds, at pumpkin seeds ay masasabing tunay na mga nutrient bombs. Napakakonsentrado sa sustansya. Isang dakot lang ng almonds na halos 30 gramo, mayroon na agad itong 3 at kalahating gramo ng fiber, 6 na gramo ng protina at marami pang healthy fats, vitamin E at magnesium. Ang chia seeds, iba naman talaga ang kwento nito. Kapag ibinabad sa tubig o anumang likido, nagiging parang gel ito. Kitang-kita dito kung gaano sila kabilis sumipsip ng tubig at tumutulong sa ating panunaw. 2 kutsara lang ng chia seeds. Mayroon itong buong 10 gramo ng fiber. Kailangan durugin o gilingin ang flax seeds bago kainin para maabsorb ng katawan ang lahat ng benepisyo nito, kasama na ang omega-3 fatty acids. Ihalo lang ang isang dakot ng nuts bilang merienda o iwisik ang mga buto sa inyong salad, oatmeal o yogurt. Hindi mo mamamalayan pero malaki na ang naitulong mo para maging mas masustansya ang iyong diet. Dahil napag-usapan na natin ang chia seeds, alamin naman natin ang isa sa pinakasimple at pinakamasarap na paraan ng pagkain nito, ang chia pudding. Ito ang perpektong option para sa almusal or masustansyang panghimagas na halos hindi mo na kailangang paghirapan.
Ang dali-dali lang nitong gawin. Kumuha ng 2 hanggang 3 kutsara ng chia seeds at lagyan ito ng 1 baso ng anumang likido. Pwede itong gatas, karaniwan o plant-based, tulad ng niyog, almond o uwat. Kahit yogurt o kefir, pwede ring gamitin. Magdagdag ng pampatamis ayon sa gusto mo. Halimbawa, 1 kutsarang honey, maple syrup, o simpleng dinurog na saging. Haluing mabuti at ilagay sa refrigerator ng hindi bababa sa 4 na oras. O mas maganda kung buong magdamag. Sa panahong ito, mamamaga ang mga buto at gagawing malambot na puding ang likido, na parang jelly ang texture. Bago ihain, maaari kang maglagay ng sariwang berries, hiwa ng prutas, mani, o kaunting cinnamon. Makakakuha ka ng masarap, nakakabusog, at napakayamang pagkain sa fiber na magbibigay sa iyo ng lakas at sustansya. Ngayon, pag-usapan naman natin itong tinatawag kong Trojan Horse Method or yung diskarte sa pagtatago ng pagkain. Perfect ito, lalo na sa mga ayaw, hindi lang sa lasa ng gulay, kundi pati na rin sa itsura or sa texture nito. At ang secret weapon natin dito, walang iba kundi ang blender. Ang smoothie ay isang henyong imbensyon. Dito, halos kahit anong gulay, kaya mong itago. Ang pinakamadaling halimbawa ay spinach. Halos wala itong lasa. Kaya kung maglalagay ka ng 1 dakot ng sariwang spinach sa smoothie na may saging, mangga, o pinya, wala ka talagang mararamdamang kakaiba. Tatabunan na ng matatamis na prutas ang anumang lasa nito at magiging maganda pa. Emerald green ang kulay ng inumin mo. Maiinom mo ang masarap na tropical cocktail. Pero ang totoo, ang katawan mo ay nakakakuha na ng iron, calcium, at vitamins mula sa spinach. Sa parehong paraan, pwede mo ring ipasok ang avocado para maging creamy ang texture. Pwede rin ang konting pipino, cucumber, para sa freshness. O subukan mo ring isama ang steamed at pinalamig na cauliflower. Neutral din ang lasa nito at tiyak na magpapalapot sa smoothie mo. Ipagpatuloy natin ang ating sikretong diskarte sa kusina. Kung hindi mo trip ang smoothies, marami pang ibang paraan para itago ang gulay sa inyong pagkain. Perfect para gawin yan sa mga sauce, creamy soup, at mga luto na may sabaw or stew. Nagluluto ka ba ng bolognese sauce para sa pasta? Maggadgad ng karot at zucchini at isama ito sa paggisa ng giniling na karne. Matutunaw sila ng tuluyan sa sauce, magbibigay ng kaunting tamis at dagdag sustansya, pero walang makakahalata na nandoon sila. Nagpapakulo ka ba ng tomato soup? Lagyan mo ng ilang piraso ng cauliflower o kaya isang hiwa ng kalabasa at saka mo i-blender hanggang maging siksik, creamy, at smooth ang texture. Lalong gaganda ang kalidad ng sabaw at siguradong tataas ng husto ang nutritional value. Kahit sa pangkaraniwang meatballs or patty, kotleta, pwede kang magdagdag ng pinugadgad na zucchini o karot. Siguradong mas magiging juicy at malambot ang giniling. Ito ang mga simpleng diskarte para madagdagan ang gulay sa kinakain natin nang hindi naman natin kailangang baguhin ang paborito nating mga pagkain. Sa halip na palagi tayong nakatuon lang sa fiber at bitamina, pag-usapan naman natin ang kalusugan ng ating bituka o gut health sa pangkalahatan. Dahil dito, nakasalalay kung gaano kahusay nating naa-absorb ang lahat ng sustansya. At dito, pumapasok ang napakalaking tulong ng fermented products o mga pagkaing dumaan sa proseso ng pagpapaalsa. Ang sauerkraut o inalsang repolyo, kimchi, kefir, natural yogurt, at kombucha, lahat ng ito ay mayaman sa probiotics. Ibig sabihin, mayroon itong buhay at mabubuting bakterya.
Ang mga bakteryang ito ang tumutulong para mapanatili ang tamang balanse ng microflora sa ating bituka. Nakakapagpabuti ito ng digestion, nagpapalakas ng ating immune system at may positibong epekto pa sa ating mood. Isang nakakatuwang impormasyon, ang sauerkraut ay gulay talaga, pero dahil sa proseso ng fermentation, nag-iiba ang lasa nito at mas nagiging katanggap-tanggap sa panlasa ng marami. Dagdag pa rito, habang nagfe-ferment, gumagawa ito ng vitamin C at pinapahusay nito ang absorption ng iba pang nutrients. Kaya naman, ang pagsasama kahit kaunting fermented products lang sa iyong dieta ay isang napakahusay na investment para sa iyong pangkalahatang kalusugan. Kumusta naman ang patatas? Matagal itong kinatatakutan ng mga dietitians dahil tingin nila empty carbs lang daw ito. Pero hindi ito lubusang totoo. Ang patatas, lalo na kung tama ang paraan ng pagluto, ay talagang napakasustansya. Una sa lahat, isa ito sa pinakamagaling na pinagkukunan ng potassium, isang mineral na kritikal para sa kalusugan ng puso at sa pag-regulate ng blood pressure. Kaya nitong lampasan sa dami ng potassium, pati na ang saging. Ikalawa, kung kakainin mo ang patatas kasama ang balat nito, halimbawa inihaw o inihurno, makakakuha ka ng sapat na serving ng fiber. At kung ang nilagang patatas ay palamigin at kainin kinabukasan, halimbawa sa isang salad, magkakaroon ito ng resistant starch na matagal na nating napag-usapan. Hindi ito naa-absorb ng katawan, pero nagsisilbi itong pagkain para sa healthy bacteria sa bituka. At syempre, huwag mo ring kalimutan ang kamag-anak nito, ang kamote o sweet potato. Mayaman ito sa beta-carotene na precursor ng vitamin A at fiber at mayroon pang natural na tamis. Tingnan natin ang natatanging mundo ng kabute. Bagamat formal na hindi sila itinuturing na halaman, pagdating sa nutrisyon, magaling silang alternatibo sa gulay. Ang kabute ay may kakaiba at malalim na lasa na tinatawag nating umami, ang panglimang basic na lasa. Dahil sa kanilang malakarneng tekstura, maaari pa silang maging kapalit ng karne sa iba't ibang lutuin. Ngunit paano naman ang benepisyo sa kalusugan? Ang kabute ay mayaman sa B vitamins, lalo na sa riboflavin at niacin na kritikal sa pagpapalakas ng ating energy metabolism. Naglalaman din sila ng selenium, isang matibay na antioxidant, at potassium. Ang ilang uri ng kabute, lalo na yung pinalaki gamit ang ultraviolet, UV light, ay maaari ring magbigay ng vitamin D. Napakabihira nito sa mga pagkaing hindi nagmula sa hayop. Ang mga uri tulad ng champignon, oyster mushroom, shiitake, at porcini ay pwedeng idagdag sa sopas, gawing sarsa, iihaw, o igisa. Isa itong napakahusay na paraan para gawing mas masustansya at masarap ang inyong kainan at makakuha ng sustansya ng hindi umaasa sa gulay. Ready na ba kayo sa mas exotic at kakaibang healthy option? Pag-usapan naman natin ang mga biyaya ng dagat o mas kilala bilang seaweed o gulay dagat. Ang mga produkto tulad ng nori, wakame, spirulina at chlorella ay tila hindi pangkaraniwan, pero punong-puno ang mga ito ng sustansya. Ang mga gulay dagat na ito ay isa sa pinakamahusay na natural na pinagkukunan ng iodine. Napakahalaga ito para gumana ng maayos ang ating thyroid gland o glandula ng thyroidea. Ang kakulangan sa iodine ay medyo laganap na problema at malaking tulong ang seaweed para punan ito. Bukod pa riyan, mayaman din ang mga ito sa iba't ibang mineral tulad ng iron, bakal, calcium at magnesium. Ang spirulina at chlorella na kadalasang mabibili bilang pulbos, powder o tableta, capsule
ay may mataas na porsyento ng protina, protein, at chlorophyll. Ang chlorophyll na ito ay madalas tawaging green blood or berdeng dugo ng halaman dahil sa dami ng benepisyo nito sa kalusugan. Ang pinakamadaling paraan para isama ang seaweed sa inyong dieta ay ang paggamit ng nori sheets sa paggawa ng sushi rolls o kaya'y kainin lang ito bilang healthy chips. Puwede ring ihalo ang spirulina powder sa inyong smoothie kahit pa may kakaiba itong lasa na kailangan ninyong masanay. Huwag din nating kalimutan ang tungkol sa mga sariwang herbs at pampalasa. Oo, technically, mga halaman din ito, ngunit ang lasa at kung paano natin ito ginagamit ay malayong naiiba kumpara sa karaniwang gulay. Ang isang tali ng sariwang parsley, dill, cilantro o basil ay hindi lang pandekorasyon sa pagkain. Ito ay concentrated na pinagmumulan ng vitamins at antioxidants. Halimbawa, ang parsley ay mayaman sa vitamin K na mahalaga sa pamumuo ng dugo at kalusugan ng buto. At syempre, mataas din ito sa vitamin C. Ang mint at basil naman ay mayroong essential oils na kilalang may anti-inflammatory properties. Sikapin nating idagdag ang mga sariwang herbs na ito sa huling bahagi ng pagluluto upang mapanatili ang maximum na benepisyo nito. Dagdag pa rito, bigyang pansin din natin ang mga spices tulad ng turmeric, luyang dilaw, ginger, luya, at cinnamon. Hindi lang sila basta pampabango or pampalasa. Ang curcumin na nasa turmeric at ang gingerol na nasa luya ay mga malalakas na anti-inflammatory compounds. Isang pinch lang ng mga spices na ito ay maaaring magbigay ng mas maraming benepisyo sa ating kalusugan kaysa sa inaakala natin. Minsan, kahit anong subok natin, talagang mahirap pa rin kumpletuhin ang daily required fiber intake. Sa mga pagkakataong ganito, malaking tulong ang dietary supplements or food supplements. Pero tandaan natin, kailangan nating gamitin ito ng tama at may kaalaman. Isa sa pinakapopular at pinakaepektibong uri ng fiber supplement ay ang psyllium o psyllium husk, ang balat ng buto ng plantain. Kapag hinaluan ito ng tubig, nagiging gel ito. Ito ay nakakatulong sa bowel movement at paglilinis ng bituka ng napakalambot. Dapat simulan ang pag-inom nito sa maliit na dosis, mga kalahating kutsarita lang, at obligado itong samahan ng maraming tubig. Makakahanap din tayo sa mga botika o health store ng fiber na nasa powder form tulad ng bran, maging ito man ay uwat, wheat, or rye. Maaari itong ihalo sa kefir, yogurt, or kahit sa inihahanda nating baked goods. Gayunpaman, tandaan, ang mga supplement ay hindi solusyon sa lahat at hindi ito kapalit ng balance at masustansyang pagkain. Ito ay pansamantala lang nakatulong at bago kayo magsimulang gumamit ng anumang uri ng supplement, lalo na kung mayroon kayong pre-existing digestive issues, napakahalagang kumonsulta muna sa doktor. Pero, kumusta naman ang mga bitamina na nasa tableta o kapsula? Parang ito ang pinakamadaling solusyon, hindi ba? Lulunok ka lang ng isa at kumpleto na raw ang kailangan mo. Pero, syempre, may kanya-kanya ring punto yan. Nakakatulong talaga ang multivitamins, lalo na kung may matinding stress, sobrang puyat, o kaya naman ay talagang limitado ang kinakain mo. Gayunpaman, hindi nito kayang palitan ng buo ang benepisyo ng natural at buong pagkain. Whole foods, mas madaling maabsorb ng katawan ang bitamina na galing sa pagkain dahil kasama nito ang iba pang sangkap tulad ng fiber at phytonutrients. Lahat sila ay nagtutulungan para mas maging epektibo ang nutrisyon.
Kung magdedesisyon ka talagang mag-take ng supplements, mas mainam kung targeted ito. Ibig sabihin, kailangan mo munang magpa-laboratory test at kumonsulta sa doktor. Halimbawa, maraming tao sa malamig na rehiyon ang may kakulangan sa vitamin D, kaya tama lang na mag-take sila ng supplement. Ganoon din sa vitamin B12 para naman sa mga vegans. Pero ang pag-inom ng walang habas ng multivitamins, umaasa na mababawi nito ang kulang sa balanse mong diet, ay hindi magandang diskarte. Tandaan, ang pagkain ang laging dapat mauna. Karamihan sa atin, iniisip na ang isang baso ng freshly squeezed juice ay kasing halaga na rin ng pagkain ng buong prutas o gulay. Pero, isa po yan sa pinakamalaking pagkakamali. Alamin natin kung ano ba talaga ang kaibahan ng simpleng juice at ng smoothie na ginagawa natin sa blender. Kapag gumagawa kayo ng juice gamit ang juicer, inihihiwalay nyo ang likido mula sa pulp or sapal. Ang lahat ng in-fiber na siyang pinakamahalagang nutrient ay naiiwan sa sapal na itinatapon niyo. Ang nakukuha nyo sa huli ay isang concentrated na inumin na punong-puno ng asukal. Ito ang nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood glucose o asukal sa dugo. Pero kapag smoothie naman ang ginagawa nyo sa blender, dinudurog nyo ang buong prutas o gulay. Kaya mananatili ang lahat ng fiber sa inyong inumin. Ang I-fiber na ito ay nagpapabagal sa pag-absorb ng asukal. Kaya mas magiging dahan-dahan ang pagtaas ng enerhiya, bukod pa rito, mas matagal kang mabubusog. Kaya kung pagpipilian, laging piliin ang Vice Smoothie. Ito ang mas healthy at mas balanced na option dahil buo ang benepisyo ng prutas o gulay na ginamit. Ang juice ay mas itinuturing na panghimagas o pampalipas uhaw. Samantalang ang smoothie ay pwedeng maging isang ganap na bahagi ng inyong pagkain. Palawakin pa natin ang isa pang kapaki-pakinabang na kasanayan, ang pagbabasa ng food labels. Makakatulong ito para makahanap ka ng fiber sa mga pagkaing hindi mo aakalain. Kapag bumibili ka ng mga nakapack na pagkain tulad ng tinapay, crackers, cereals, or pasta, suriin mo ang ingredients at ang nutrition facts table. Hanapin sa balot ang mga salitang whole grain mula sa buong harina or may dagdag na bran. Sa nutrition facts table, hanapin ang linya na dietary fiber o fiber. Magkumpara ng ilang magkakaparehong produkto. Magugulat ka sa laking pagkakaiba ng fiber content sa dalawang muesli bar kahit na mukhang pareho lang sila. Ang isang produkto ay itinuturing na magandang source ng fiber kung naglalaman ito ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 gramo or 3 to 5 grams bawat serving. Ang simpleng kasanayang ito ay makakatulong sa iyo na maging mas matalino sa pamimili at mapataas ang iyong pang-araw-araw na pagkonsumo ng mahalagang nutrienteng ito kahit hindi ka bumibili ng sariwang gulay. At sa pagtatapos, nais kong pag-usapan ang pinakaimportante sa lahat. Ito ay ang inyong pananaw. Huwag ninyong titingnan ang inyong diet o pagkain bilang isang larangan ng labanan, kung saan patuloy kayong nakikipag-away sa mga pagkaing ayaw ninyo. Ang healthy eating ay hindi tungkol sa paghihigpit at paghihirap, kundi tungkol sa pag-aalaga sa sarili. Kung galit ka sa broccoli, huwag mo itong kainin. Hindi naman guguho ang mundo. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na hindi mo kinakain, mag-concentrate ka sa kung ano ang pwede mong idagdag sa iyong diet. Baka matuklasan mo ang sarap ng chickpea hummus. Or baka maging paborito mo ang simula ng umaga mo sa chia pudding na may berries. Huwag mong gawing target ang kumain ng 5 servings ng gulay bawat araw. Sa halip, mag-target ka ng subukan ang isang bagong healthy food sa isang linggo. Maaari itong quinoa,
lentils, o di kaya ay bagong uri ng mani. Ang all or nothing na diskarte ay bihirang gumana sa pangmatagalan. Mas epektibo kung kikilos tayo sa pamamagitan ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na mga hakbang sa paghahanap ng mga pagkaing hindi lang nakabubuti, kundi nagdudulot din ng kasiyahan sa iyo. Kaya naman, unti-unti, nakabuo tayo ng kumpletong sistema ng pagkain kung saan posible kang maging malusog at masigla kahit na parang magkaibang mundo kayo ng mga gulay. Ibuod na natin ang mga pinakamatalik mong kaibigan ay mga prutas at berry na kinain ng buo. Kasama na dyan ang mga legumes at whole grains na siguradong makakabusog sa inyo at punong-puno pa ng fiber. Siyempre, nandyan din ang mga nuts at seeds. Maliliit man, pero siksik sa sustansya. At higit sa lahat, kailangan mo ng diskarte at pagiging creative para maitago ang mga gulay sa smoothies at sarsa. O kaya naman, humanap ng kakaibang alternatibo tulad ng kabute at seaweeds. Ang pinakaimportante na dapat nating tandaan, walang tinatawag na perpektong diet. Ang meron lang ay diet na saktong-sakto sa inyo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kailangan mong maghanap, mag-eksperimento, at hanapin ang sarili mong daan patungo sa kalusugan. At tulad ng nakita nyo, mas marami pa palang pagpipilian kaysa sa iniisip natin sa simula. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakaayaw ninyong gulay? At alin sa mga pamamaraan na tinalakay natin ngayon ang gusto ninyong subukan agad? Ibahagi iyan sa walong comments sa ibaba at excited akong basahin ang mga sagot ninyo.